Pampaganda ng katawan, yan ang tanong ni Sir SHHHHT. Ayan, sabi niya, Doc, ano maganda para gumanda naman ang katawan ng aso ko, Belgian, kasi aso ko, maganda katawan niya dati, kaso na mamayat pero di malakas. Malakas naman. Oh, yan. So, itong problema nito, marami ako nakita ganyan, no? Meron ako nakita sa isang grupo. Sa mga Belgian Malinois din, ang payat ng aso niya, kulang na lang kabaong. Pero sabi niya, ano daw, vitamins ang maganda sa aso niya. Hindi vitamins. Ang kailangan ng aso mo, ay complete nutrition, hindi lang vitamins. Ito, tatlong bagay na pwede ninyong gawin para masigurado or para gumanda yung katawan ng aso nyo. Either one of the three or all of the three. Number one, unang-una, kailangan nyo munang i-check kung maganda yung pinapakain ninyo sa aso ninyo. Kasi maraming nagpapakain sa mga aso nila, kanin lang, tas konting ulam. Hindi po ano yan, hindi po tao yung mga aso at hindi rin po yan mga manok or herbivores. So kailangan pakainin nyo talaga yan ng maraming karne. And hindi lang karne, dapat SDN, complete and balanced and siksik sa lahat ng mga nutrients na kailangan, hindi lang vitamins. Kasi yung SDN, dahil almost all animal material siya, lahat ng amino acids na essential, yung 10 essential amino acids, ibig sabihin yun yung mga amino acids na hindi kayang gawin ng katawan ng aso, kailangan manggaling yan sa external source, kailangan manggaling yan sa kinakain niya. Kompleto yan sa SDN. Hindi kagaya ng mga ibang dog food, no? Ang material nila for protein is soya. Soya is good for humans, pero for dogs, no, kulang siya doon sa 10 essential amino acids na kailangan ng mga aso. Tsaka mababa yung bioavailability niya, mababa din yung digestibility niya. Kasi ang angkop talaga ang kinakain ng mga animals na carnivores like dogs is animals, hindi plants. Parang kung sa kotse, kung ang kotse mo ay gasolina, ang dapat na fuel niya, hindi mo dapat lagyan yan ng diesel. Okay, ganyan yan. So, animals should be fed to dogs. Itong SDN, kompleto rin sa mga minerals, sa probiotics, sa prebiotics, sa mga fatty acids like omega-3, may omega-6. So, kailangan lahat ng mga aso natin yan para gumanda yung katawan nila. Alam niyo ba na less than 40% protein, kung yan ang formula ng dog food ninyo, ay maaaring nagkukos yan, kasi Ate Marina, kung maaaring nagkukos yan ng pagbaba ng muscle mass. May nawawalang muscle mass kapag ang pinapakain sa aso ninyo ay mababa yung protina, lalo na yung mga 30% below. Kaya SDN with 42% minimum crude protein from animals mostly ay the best in the multiverse. Okay, and sa SDN, hindi nyo na kailangan ng maglagay pa ng mga supplements, hindi nyo na kailangan maglagay ng mga muscle mass, mga growth promoters, mga growth factors, at kung ano-ano pang mga supplements para gumanda yung katawan ng aso nyo. Hindi nyo na kailangan yan kung SDN ang pinapakain ninyo sa aso ninyo. Kompleto na kasi yan. Saka talagang dinisenyo namin yan para sa mga aso namin sa Manalo Canine, and talaga ang ganda ng resulta. And ang ganda ng resulta niyan kahit sa mga nag-aalagang ng mga aso tapos nag-shift sa SDN. Okay, number 1 talaga ang consideration is nutrition. Okay, nasa number 1 tayo. Number 2 is siguraduhin nyo na maganda yung health ng aso ninyo. Kasi kung may mga parasites yung aso ninyo, like mga blood parasites, intestinal parasites, etc., maaaring yung nutrition na pampaganda sana ng katawan ng aso ninyo napupunta dun sa mga parasites, or kung yung aso ninyo ay may mga sakit kagaya ng mga hormonal, metabolic problems, etc., maaaring dun napupunta yung nutrition ng aso ninyo kesa sa pagpapaganda ng katawan niya. Pumapangit tuloy yung aso dahil doon sa underlying problem na disease or illness or sickness or parasitism. Okay, number 2, kailangan dalhin nyo sa vet yung aso ninyo to be sure na walang parasites and walang mga problema sa loob ng pangangatawan ng aso ninyo na nagkukos ng pagpangit ng katawan niya. Pangatlo, it could be genetics, no? Genetics meaning, alam niyo ba, kapag ang puppy, binili ninyo, tuwan-tuwa kayo, ang chubby-chubby ng puppy, ang taba-taba, lakas-lakas. Pero pagdating niya ng mga 3 months hanggang mga 1 year old,
dumarating siya sa tinatawag na awkward stage. Yung awkward stage or tinatawag ng iba na lanky stage, yan ay katumbas ng pagiging teenager sa mga tao naman. Malamang nung teenager kayo, kung hindi na kayo teenager ngayon, nung teenager kayo, lampayatutin kayo, kaya patpatin kayo. Kagaya ko, ako, nung maliit ako, nung mga teenager ako, lampayatot talaga ako. Mukha akong hindi ko pinapakain ng magulang ko, parang kinakawawa ko, para akong yagit. Pero nung dumating na ako ng mga 18, 20 years old, ayan na, nagsimula na magkaroon ng laman yung katawan ko. Ganyan din sa mga aso. Pag lumampas na siya sa lanky stage, pagdating na niya ng mga 1-year-old hanggang mga 2 years old, gaganda na yung katawan niya, magiging mama na siya. Tignan ninyo yung magulang. Kung ang itsura ng magulang ay maganda naman yung katawan, yun yung magiging katawan naman niya eventually. Lalo na pagdating niya ng mga 2 years old. Pero pagka nasa mga teenage years yan, adolescent years, or juvenile stage, ay yung katawan niya mas mahaba na yung mga buto, nahihirapang humabol yung laman kasi mabilis humaba yung mga buto. Okay, ganyan sa mga dogs. Kaya hintay lang. All you have to do is wait for the lanky stage to be over and done with. Okay, so yung tatlo. Number 1, nutrition. Kailangan maganda yung nutrition. SDN. SDN 42 in particular is the best dog food in the multiverse. SDN 28 is the second best. Okay na rin yan. SDN 21 is okay, pero mas maganda ibigay nyo lang sa mga adults yan. Pagka mga puppies pa lang, SDN 42 talaga pinaka the best. Pwede na rin yung SDN 28. Okay, number 2, dalhin nyo sa vet para ma-address kung ano man yung mga health issues niya or health problems niya. Number 3, maghintay lang muna kayo. And of course, number 4, bigyan ko kayo ng bonus. You have to let your dog move properly, no? Kasi pagka nakakulong lang yung aso tapos hindi siya nakakagalaw masyado, ang problema niyan, nag-atrophy, lumiliit yung mga muscles niya kasi walang movement, hindi nakaka-stretch yung muscles, hindi nakaka-exert ng effort yung muscles. And sabi nga nila, if you don't use it, you lose it. Ganyan din, nawawalan din sila ng muscle mass. And number 5, bigyan ko pa kayo ng isa pang bonus na alisin nyo yung mga stressful na bagay sa aso ninyo para makarecover na maganda yung katawan niya. Ibig sabihin, halimbawa, mainit ngayon ang panahon. Kapag mainit ang panahon, nahihirapan yung katawan ng aso, nangangayaya at pwede yan mag-cause ng pagpangit ng katawan kasi stress siya sa init. Kaya ilagay nyo yung aso nyo sa well-ventilated area na hindi naaarawan, hindi babad sa araw. Diba kahit naman tayo, diba pagka lagi tayo nainitan, ay nako, pumapangit yung mukha natin kasi init na init ka, nabubuisit ka sa buhay mo, kaya ilagay mo yung aso mo sa magandang sitwasyon. Pwede rin na cause din ng stress yung laging may nang-aasar sa kanila, natatakot siya sa mga maiingay ng mga lugar, lagi na lang may mga batang nang babato sa kanya or whatever. No, alisin nyo yung aso nyo sa stressful situations para maging happy siya and nakakakos yun ng pagpapaganda ng katawan and overall health kapag walang stress. No, a little stress is good, pero yung continuous stress, nakakasakit ng ulo yan. Kahit tayo, di ba, pag lagi ka na sa stress, minsan ayaw mo na mabuhay dahil sa stress. Pero ganun din sa aso natin. We want to relieve them of the stress as much as possible. No? Halimbawa, in-exercise mo yung mga aso mo, sobra-sobra na pagod yung aso mo. Gusto mo pa rin mag-exercise yung aso mo. Don't do that. Tignan nyo rin kung hanggang saan lang yung kaya niya. Lalo na pag mga bata pa yung mga puppies or hindi naman sanay sa ganong klaseng exercise. Okay, so yun yung mga 5 mga bagay na pwede kong ibigay sa inyo na tips and reasons kung bakit pumangit ang katawan ng aso nyo na dati ng mga maganda yung katawan. Okay, salamat sa question nyo, Sir SHHHHTT7. Okay, sana po ay gumanda na yung aso ninyo. I-apply nyo lang po yung mga tips natin dito.